Kabanata 546. Labis na kinabahan si Lilian. Napapikit siya ng mariin habang nakahawak sa bedsheet sa ilalim niya. Ang kanilang kasal ay umiral lamang sa pangalan. Bagamat maraming beses na siyang nakahubad bago si Sebastian, hindi pa rin sila nakakapunta sa kabila ng maraming intimate moment na magkasama. Hanggang ngayon, virgin pa siya. Napuno rin ng pananabik si Sebastian akmang kukunin na niya ang kanyang pagkabirhen nang sabay-sabay nang may kumatok sa pinto. Biglang nagulat si Lilian. Sino nandyan? Nasa loob ba ng kwarto ang Supremo, Ms. Smith? Umalangaw-ngaw ang boses ni Gina mula sa pintuan. Bakit mo ako hinahanap ng ganitong oras? Tanong ni Sebastian. Nakatanggap lang ako ng balita na nagkakaproblema ang mga Bailey sa Davinopolis, nag-aalalang sagot niya. Natigilan, wala na sa mood si Sebastian na magdota kay Lilian. Mabilis siyang nagbihis at lumabas. Anong nangyari sa mga Bailey? Nagmamadaling tanong ni Sebastian pagkalabas niya. Kakatawag lang ni Esme gamit ang satellite phone para humingi ng tulong sa akin. May isang prinsipe mula sa isang maliit na bansa sa Western Region na gustong pakasalan siya sa pamamagitan ng puwersa. Nakaharap ang mga Bailey ng pang-aapi mula sa maraming paksayon nang tumanggi siya. Nasa bingit na sila ng bangkarota, sabi ni Gina. Hindi lang iyon, ang patriarch ng mga Bailey na si Bob, ay inatake din at malubhang nasugatan. Ipinahayag ng prinsipe na sisirain niya ang mga Bailey kapag tumanggi si Esme na sumunod sa kanya, patuloy niya. Isang prinsipe lamang mula sa isang maliit na bansa ang nangahas na lumapit at tumakbo ng laganap sa Dragotha. Ito ay mapangahas. Galit na galit si Sebastian. Pakiusap, hayaan mo akong maglakbay sa Davinopolis, o, Supreme One, pakiusap niya. Hindi, personal akong pupunta doon. Sasama ka sakin, sagot niya. Ang Supreme Nexus ay orihinal na napakalakas noong unang itinatag ito ni Sebastian. Gayunpaman, ito ay dumanas ng isang kakilakilabot na dagok pagkatapos ng pagkakanulo ni Magnus. Sa 4 na Gods of War, si Gina at Dracaria na lang ang natira. Maging ang mga matatanda at ang iba't ibang piling tropa ay nabawasan ng kalahati. Kasama ng kanyang kamakailang pagkawala, ang prestihiyo ng Supreme Nexus ay bumababa araw-araw. Kung hindi, walang paraan ang isang prinsipe mula sa isang maliit na bansa sa kanlurang rehiyon ay kumilos ng napakayabang. Sa pagkakataong ito, hindi lamang lulutasin ni Sebastian ang gulo ng mga Bailey sa kanyang pagbabalik, ngunit nilayon din niyang gumawa ng halimbawa ng prinsipe upang pigilan ang mga dayuhang barbaro. Ang oras ay ang kakanyahan, hindi nila kayang bayaran ang kaunting pagkaantala. Sandaling ipinaalam ni Sebastian sina Lana, Lilian, at ang iba pa bago magdamag na sumakay sa barko kasama si Gina. Bukod kay Gina, 1 dosenang tropa lang ni Hydra ang sumunod. Hindi nila kailangan ng napakaraming lalaki na kasama nila kapag hindi sila patungo sa digmaan. Bagamat ang barko ay tumakbo ng buo, nang dumating sila sa Davinopolis, kinabukasan na ng gabi. Ang Davinopolis ay nasa kalagitnaan ng paghahanda ng isang malugod na piging noon lamang. Ito ay pinangunahan ng pamilyang pang-5 ranggo kabilang sa 10 malalaking pamilya ng Davinopolis ang Strausses upang salubungin ang pagdating ni Charles Jackman mula sa Western Region. Ang piging ay ginanap sa Davinopolis Grand Hotel. Ang lahat ng kilalang pamilya sa Davinopolis ay nakatanggap ng imbitasyon sa piging. Gayunpaman, hindi lahat ay dumalo. Halimbawa, wala sa mga Lloyd ang nagpakita. Hindi marami sa mga pamilya sa Davinopolis ang nakakilala kay Sebastian. Mas kaunti pa ang nakakaalam na siya ang kataas-taasang Panginoon, lalo pa ang katotohanang pinatay niya ang 3 pangunahing pamilya ng Phaedra Island. Pero si Benjamin at Rainey ay nasa Phaedra Island din noon kaya aware sila. At the same time, alam din nilang kilala ni Sebastian si Esme. Hindi lang sila dalawa ang magkasundo, kundi may pinagsaluhan din silang medyo malabong relasyon.
Sa pagtatangkang makakuha ng pabor sa prinsipe ng Western Region, ang mga Strausses ay nakipagtulungan sa marami sa iba pang mga pamilya upang apihin ang mga Bailey upang pilitin si Esme. Para kina Benjamin at Rainey, walang alinlangang hinahanap nila ang kanilang sariling pagkamatay. Natural, ayaw nilang makisali sa gulo. Magsisimula ang piging ng alas 8 ng gabi, ngunit marami sa kanila ang nakarating na ng alas 7 ng gabi. Ang mga makakadalo ay pawang big shots. At least, lahat sila ay miyembro ng second tier na pamilya. Siyempre, mayroon ding ilang mga exception tulad ni Lyra. Siya ay isang pambihirang kaakit-akit na babae. Sa kanyang nakamamanghang figure at kagandahan, mas madalas siyang makipagpalitan ng mga lalaki kaysa sa pagpapalit ng damit. Kabanata 547. Dati, naisip ni Lyra na makakasakay siya sa coattails ni Magnus kapag sinundan siya nito. Gayunpaman, siya ay pinatay hindi nagtagal pagkatapos nito. Kaya, nagsimula siyang maghanap muli para sa mga bagong target. Hindi nagtagal, nagtagumpay siya sa pang-akit sa sayan ng pamilya Strauss, si Kenny. Ang Strausses ay ikalimang ranggo sa mga pamilya. Ngunit ang mga ito ay sa pagtaas ngayon na sila ay cozied up sa Charles hanggang sa punto na sila ay naabutan hanggang sa Lloyds. Maging ang mga Bailey, na pumangalawa sa pwesto, ay natabunan nila. Ngayon, ang mga Strausses ay nagbabadya sa spotlight. Lahat ng ibang pamilya ay nagpasakop sa kanila, at parang papalitan nila ang mga Lloyd. Nandito na si Prince Charles. Nagmamadaling pinalabas ni Kenny ang iba para batiin siya. Maligayang pagdating, Prinsipe Charles. Bulalas niya. Maligayang pagdating, Prinsipe Charles. Lahat ay yumoko bilang paggalang. Inaakala ng mga hindi nakakaalam na sila ay nagbibigay-pugay sa hari. Si Charles ay isang matangkad at matipunong lalaki sa edad na 30 na may balbas. Pasok ka, Prinsipe Charles. Baka sa mukha ni Kenny ang pagtataka. Greetings, Prince Charles. Ako si Lyra Smith. Iginalaw-galaw ni Lyra ang kanyang balakang habang umaatres bago kinindatan siya. Baka sa mukha ni Charles ang pagmamataas. Gayunpaman, ang isang pahiwatig ng pagnanasa ay agad na sumilay sa kanyang mga mata sa sandaling ito ay tumingin sa kanya. Then, he spoke in broken Dragothian. I didn't expect Dragotha to have such beautiful women. Her beauty is really eye-catching. Agad na naintindihan ni Kenny ang kanyang intensyon habang tinutulak niya si Lyra papunta kay Charles. Alagaan mong mabuti si Prince Charles, bilin niya. Siyempre, hindi nagpigil si Charles. Hinailan niya si Lyra sa kanyang mga bisig at binigyan ito ng mariing halik sa pisngi nito bago ito binigyan ng isang malakas na sampal sa kanyang puwitan. Naglaro si Lyra habang umiiyak siya sa sakit. Ang kanyang boses ay agad na pumukaw sa pananabik ni Charles nang makaramdam siya ng pagnanasa na sumama sa kanya doon at pagkatapos. Inilibot ni Charles ang paligid nang makapasok sa banquet hall. Agad na nagdilim ang mukha niya nang hindi niya makita si Esme. Bakit hindi pa dumating si Ms. Bailey? Tanong niya. Nagmamadaling sumagot ang patriarch ng Strausses na si Cliff. Pagpasensyahan mo na, Prinsipe Charles. Pinapanta ko na ang mga tauhan ko para himukin siya. Panigurado, darating siya. Tumango si Charles. May tiwala ako sa iyo na aayusin mo ito. Sisiguraduhin ko na tatanggapin niya ang proposal ko. Tapos, lalaspagan ko siya sa kwarto niya ng 100 hindi, 1,000 beses. Sabi niya. Ayos lang kahit hindi siya dumating, Prince Charles. Nasa iyo pa rin ako. Lumapit si Lyra habang humihinga sa tenga niya. Hinawakan siya ni Charles sa baba. Bagaman kaakit-akit ka, mukha kang kalapiteng mababa ang lipad. Maganda kang parausan, pero kailangan ko ng isang prinsesa. Si Esme lang ang makakaabot sa standards ko, sabi niya. Hindi napigilan ng lahat na tumawa ng malakas nang marinig nila ang paglalarawan ni Charles kay Lyra bilang isang pokpok. Agad na napayuko si Lyra. Sa kabila ng pagiging bastos ni Lyra, namumula pa rin siya sa kahihiyan. Nais niyang makahanap ng isang butas na gagapang.
Nandito si MS Bailey. Napalingon ang lahat sa pinto nang mapagtantong dumating na ang pangunahing bida. Unti-unting pumasok sa banquet hall ang isang babae na nakasuot ng puting damit. Hamaba ang mahabang buhok ni Esme sa kanyang balikat. Kasama ang kanyang maselang katangian at kurbadong figure, ang kanyang kagandahan ay hindi maihahambing. Sa eleganteng tindig na ipinalabas niya, para siyang isang diwata na lumabas sa isang painting. Marangal at matikas, para rin siyang isang regal na prinsesa. Ito ay walang iba kundi si Esme Bailey, ang babaeng nakilala bilang pinakamagandang babae ng Divinopolis. Lahat ng tungkol kay Esme maging ang kanyang hitsura, figure, o kahit na ang kanyang kilos ay higit sa lahat. Ang kanyang kagandahan ay sadyang nakakapigil hininga. Nag-alab ang titig ni Charles sa pagnanasa nang makita siya nito. Isang nakakalokong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay tumagal lamang ng isang segundo bago nanlamig. Hindi nag-iisa si Esme. Sa halip, pumasok siya nang nakalink ang mga braso sa ibang lalaki. Medyo intimate ang braso sa ibang dayo intimate ang tingin nilang dalawa sa isa't isa. Siya si Sebastian. Agad naman siyang nakilala ni Lyra sabay tingin. Bakas sa mukha niya ang pagtataka. Kabanata 548. Ang mga bisita ay sina Sebastian at Esme. Pagkadating ni Gina at Sebastian sa Divinopolis, agad na kinontak ni Sebastian si Esme. Nang malaman ni Sebastian na balak ni Charles na anyayahan si Esme at mag-propose sa kanya sa publiko, nagpa siya itong samahan siya. Bagamat hindi gaanong nagsasama sila ni Esme, minsan na nilang idineklara sa publiko ang status ng kanilang relasyon. Sa kabila ng katotohanan na ang kanyang mga aksyon noong panahong iyon ay bahagyang hinimok ng galit kay Lillian, siya ay isang tao sa kanyang salita. Sa makatuwid, si Esme ay kanyang babae, at ito ay mapangahas para sa isang prinsipe ng isang maliit na bansa na tangkaing nakawin siya mula sa kanya. Diyos ko, may kasama talagang lalaki si MS Bailey. Mukhang close na close din sila. Sampalan ito kay Prince Charles. Medyo matapang si MS Bailey. Tiyak na magagalit ito kay Prince Charles. Hindi ba niya naisip ang kahihinatnan? Eksakto. Si Prince Charles ay may marangal na katayuan at mataas na kapangyarihan. Ang pag-offend sa kanya ay parang isang misyon ng pagpapakamatay. Ang pamilya Bailey ay nasa manipis na yelo na. Ang galit kay Prince Charles ay maaaring mga hulugan ng kanilang katapusan. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. MS Bailey, sino ang lalaking ito? Galit na tanong ni Charles. Malumanay ng ngiti ang isinagot ni Esme, Prince Charles, hayaan mong ipakilala kita kay Sebastian, ang aking kasintahan. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Ang lalaking ito ay talagang fiancé ni MS Bailey. Ito ay malinaw na pagtanggi kay Prince Charles, at walang paraan na hindi niya ito basta-basta. Nagmamadaling pumunta si Kenny para kumbansihin si Esme. MS Bailey, si Prince Charles ay may noble status. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan mo siyang tanggihan. Wala itong kinalaman sa'yo, malamig na sabi ni Esme. Noong una, binalak niyang isakripisyo ang sarili at tanggapin ang proposal ni Charles dahil akala niya patay na si Sebastian. Walang ibang lalaking minahal niya. Kaya, handa siyang isakripisyo ang sarili para sa pamilya. Siyempre, umaasa si Esme na babalik si Gina para tulungan siya. Gina was Lord Hydra. Siya ay ganap na may kakayahang makitungo kay Charles. Gayunpaman, hindi niya alam kung kaya niyang hintayin ang pagbabalik ni Gina. Nagulat siya, hindi lang bumalik si Gina, dumating din si Sebastian. Hindi maipaliwanag ang kanyang pananabik. Sa tabi ni Sebastian, nakaramdam siya ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng seguridad at hindi natatakot kahit na bumagsak ang langit. MS Bailey, I'm saying this for your own good. The Baileys are on the verge of bankruptcy and only Prince Charles can help you, tuloy-tuloy na sabi ni Kenny. Nangako si Charles sa mga Strausses na kung tutulungan nila siyang manalo kay Esme, makikipagtulungan siya sa kanila.
Si Charles ang tagapagmana ni Syria. Kapag naitatag ang kooperasyon, malalampasan ang mga ilyod upang maging numero 1 pamilya ay malapit nang maabot. Tumanggo din si Lyra, Ms. Bailey, tama si Mr. Strauss. Si Prince Charles ay isang maharlika. Ang maging isang prinsesa ay isang karangalan para sa'yo. Hindi ako interesado. Kung gusto mo, pwedeng ikaw na lang ang magpakasal sa kanya, malamig na sagot ni Esme. Sagot ni Lyra, gusto ko. Pero si Prince Charles ang interesado sa'yo, hindi ako. Tumingin si Charles kay Esme at sinabing, Ms. Bailey, formal akong magpo-propose sa'yo. Habang nagsasalita ay pumalakpak si Charles at agad na pumasok ang isang grupo ng mga maid. Bawat isa sa kanila ay may dalang tray na may mga gintong bar, alahas, mamahaling susi ng kotse, at iba pang mamahaling gamit. Nag-aalok si Prince Charles kay Ms. Bailey ng 10,000 tael ng ginto, isang kahon ng mga alahas, isang limitadong edisyon ng Lamborghini, isang marangyang mansyon, 66,666,666 na dolyares na cash, at isang kontrata na nagkakahalaga ng $1 bilyong na kita. Agad namang nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroon. Puno ng kasakiman ang kanilang mga mata. Kabanata 549. Hindi katakataka na si Prince Charles ay napakakilala. Ang mga reg along ito ay dapat na nagkakahalaga ng higit sa $2 bilyong. Napakagandang kilos. Kung ibibigay lang niya sa akin, gagawin ko kahit 100 beses sa isang araw. Inggit ang lahat, pati si Lyra. Kahit na nakasama niya ang mayayamang lalaki, itinuring nila siya bilang isang laruan. Maaaring bigyan nila siya ng pera, ngunit hindi ito magkano. Pagkatapos ay naglabas si Charles ng isang malaking singsing na brilyante, na nagdulot ng panibagong kaway ng hininga mula sa karamihan. Napakalaking brilyante. Ito kaya ang maalamat na Heart of Eternity. Tama. Ito ang Heart of Eternity. Isang buwan na ang nakalipas, binili ito ng isang misteryosong mayaman sa auction sa halagang $6 bilyong. Hindi ko inaasahan na si Prince Charles iyon. Natigilan ang lahat, pati si Kenny hindi niya maisip ang kanyang sarili na gumagastos ng bilyon sa isang babae. Sa halagang iyon, maaari siyang gumugol araw-araw sa 10 iba't ibang babae nang walang pag-uulit. Nang makita ang inggit sa mga mata ng lahat, nakaramdam ng pagmamalaki si Charles habang nakatingin kay Esme at sinabing, Ms. Bailey, kung pumayag kang pakasalan ako, lahat ng ito ay magiging iyo. Walang pag-aalinlangan, umiling si Esme. I'm sorry, Prince Charles. Pero engaged na ako at hindi ko matatanggap ang proposal mo. Agad na nagalit si Charles at malamig na sinabi, Ms. Bailey, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagtanggi sa akin? Sagot ni Sebastian na may nakakatuwang ngiti, I'm curious. What are the consequences? Ibinaling ni Charles ang nagyayelong tingin kay Sebastian. Isa ka lang hamak na tao mula sa Dragotha. Ang lakas ng loob mo na makipagkompetensya sa akin. Sisiguraduhin ko na hindi ka nasisikatin ng araw. Umiling si Sebastian habang nakangiti. Hindi ako naniniwala. Very well. Nagtagumpay ka na galitin ako. Sisiguraduhin ko na pagbabayaran mo ito ng malaki. Galit na sabi ni Charles. Ngumisi si Kenny. Sebastian, I've heard of you. Minsan ka nang nagpanggap bilang Supreme One. Hanga ako sa lakas ng loob mo, pero isa kang hanggal para hamanin si Prince Charles. Kahit nandito ang totoong Supreme One, hindi ka rin niya kayang protektahan. Tama yon. Dagdag pa ni Lyra, Sebastian, ang payo ko sa iyo ay maging matalino at lumuhad para humingi ng tawad kay Prinsipe Charles. Baka iligtas niya ang buhay mo. Kung hindi, kamatayan lang ang naghihintay sa iyo. Lyra, bilang respeto kay Lillian, paulit-ulit kitang binitawan. Pero lalo kang naging kasuklam-suklam. Nakikipag-growth ka pa sa mga kanluraning ito ngayon. Kaiyahiya ka sa mga ninuno mo. Ngumisi si Sebastian. Ang lakas ng loob mo. Agad na nagalit si Lyra at handa siyang isumpa. Gayunpaman,
Mabilis niyang naalala kung gaano kitikot si Sebastian kapag nawalan ito ng galit. Kaya, nilunok niya ang kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi rin niya ito kayang bitawan. Kaya naman, kumapit siya sa braso ni Kenny at nagpout. Mr. Kenny, ako ang babae mo. Kung sinisiraan niya ako, sinisiraan ka niya. Hindi pwedeng tumabi ka na lang at walang gagawin. Agad namang nagalit si Kenny at tinuro si Sebastian habang sumisigaw, sino ka ba sa akala mo? Ininsulto mo si Prince Charles, tapos ngayon sinisiraan mo ang babae ko. Nagpapakamatay ka siguro. Ngumisi si Sebastian. Ikaw ang nagpapakamatay. Wala akong makitang dahilan para magpatuloy pang buhay ang Strauss family. Ha ha ha. Tumawa si Kenny kaya namuo ang luha sa kanyang mga mata. Anak, isa ka bang clown? Sino ka sa tingin mo para sabihing puksain mo ang pamilya ko? Napakayabang at ignorante. Panghahamak ni Lyra, Sebastian, gaya ka pa rin ng dati. Sa tingin mo ba dahil lang sa alam mo ang ilang martial arts, kaya mong manlinlang at magmayabang ng walang kahihinatnan? Alam mo ba kung sino si Mr. Kenny? Siya ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihan pamilya. Ikaw ay walang iba kundi isang langgam sa kanyang harapan. Tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon. Exactly. Walang ideya ang lalaking ito kung sino ang kinakalaban niya. Paano niya nagagawang magyabang sa harap ni Prince Charles at ni Mr. Kenny? Gusto na siguro talaga niyang mamatay. Siguro nasira ang utak niya. Walang taong nasa tamang pag-iisip ang magsasabi o gumawa ng ganito katanga. Ngumisi si Charles kay Sebastian at sinabing, ikaw hamak na Dragoth scum, kung ayaw mong mamatay, lumuhad ka at humingi ng awa ngayon. Kung hindi, mamamatay ka ng walang buong katawan. Bibigyan kita ng parehong pagkakataon. Lumuhad ka at humingi ng awa ngayon, at baka iwan kong buo ang katawan mo, mahinahong sagot ni Sebastian. Kabanata 550. Biglang nagalit si Charles. Isa kang kasuklam-suklam na hampas lupa mula sa Dragotha. Paano mo nagawang insultuhan ang kagalang-galang na si Prince Charles? Sumusobra ka na. Katapusan mo na ngayon. Malamig na ngumisi si Victor. Matapang ka, bata. Ang pang-iinsulto kay Prince Charles ay isang hindi mapapatawad na krimen. I'm declaring right now that your life ends here and there's no place on earth where you belong. Isa kang patay na naglalakad. Iyon ang segundo ng pamilya Lewis. Dito nagtatapos ang kanyang buhay. Pumayag ang Wilder family. Gayon din ang Harris family. Sunod-sunod na sinabi ng mga miyembro ng prominenteng pamilya ang kanilang kasunduan. Kinukondena nila si Sebastian na para bang siya ang gumawa ng pinakakarumal-dumal na krimen. Lahat kayo ay walang ibig sabihin sa akin, at sa tingin mo ay maaari mong harangan ang aking landas. Nakatayo ako dito mismo. Gusto kong makita kung paano mo planong gawin iyon, tugon ni Sebastian. Habang nagsasalita siya, isang napakalaking galaw ang lumabas mula kay Sebastian na nagpatahimik sa mga tao. Sa kanyang kasalukuyang antas ng kapangyarihan, ang mga taong ito ay talagang walang halaga kumpara sa kanya. Kung ilalagay niya ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang boses, ang isang sigaw ay maaaring patayin silang lahat. Ngunit alam ni Sebastian na ito ang mga elite ng nangungunang pamilya ng Divinopolis. Kung papatayin niya silang lahat, magugulat ang buong Dragotha. At saka, hindi niya maalis ang pakiramdam na may nag-o-orchestra sa buong bagay na ito sa dilim. Natigilan si Victor saglit bago sumiklab ang kanyang galit. Napakamayabang mo. Napagtanto mo ba na ang nakakasakit kay Prinsipe Charles ay maaaring magdulot ng hidwaan sa pagitan ng ating mga bansa? Mapapabilang ka sa kasaysayan bilang isang taksil. Kaya mo bang tiisin ang pasanin? Tumikim si Kenny, tama siya. Ang insulto lang kay Prince Charles ay sapat na para bigyang katwiran ang pagpatay sa iyo sa mismong lugar. At walang sino man ang magsasabi ng isang salita laban dito. Tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon. Napangisi si Sebastian nang may pagkadismaya. It's just a tiny speck of a country.
Ano ang dapat katakutin? Ngumuso si Kenny. Ikaw ay isang tanga. Maaaring maliit ang bansa ni Prince Charles, ngunit ito ay lubos na maunlad. Ito ay isang maunlad na bansa at isang miyembro ng isang makapangyarihang alyansa. Hindi sila dapat gawing trifle. Idinagdag ni Lyria, tama si Mr. Kenny. Ang galit na si Prinsipe Charles ay magdadala ng kapahamakan sa ating lahat. Dapat kang lumuhad at humingi ng tawad bago pa huli ang lahat. Hindi mo na naisin na mahulog sa kasaysayan bilang isang taksil, hindi ba? Ngayon. Tumayo si Charles, kitang-kita ang kanyang kayabangan. Ikaw hampas lupa kang Dragoth scum, ang lakas ng loob mo na tawagin kaming maliit na bansa. Ignorante ka ba sa kasaysayan? Hindi mo ba alam kung paano namin sinalakay ang bansa nyo? Magaling lang ang mga lalaki sa Dragoth sa pagdila sa mga sapatos namin. Ngunit ang iyong mga babae ay lubos na banal. Naaalala ko ang aking lolo sa tuhod na sinabi sa akin noon tungkol sa oras na kami ay sumalakay. Binanggit niya kung paano sila mag-e-enjoy sa kanilang mga sarili kasama ang iyong mga babae, araw-araw. Ang paraan ng pagsigaw ng mga babaeng iyon sa matinding paghihirap ay ganap na kasiya siya. May death wish ka ba? Nakakuyom ang mga kamao ni Sebastian nang lumabas sa kanya ang nakakatakot na hangarin sa pagpatay. Kilalang-kilala ni Esme si Sebastian. Mabilis niyang hinawakan ang braso nito at mamulong, huwag kang magpakatanga. Siya ang prinsipe ng Syria kung tutuusin. Kung papatayin mo siya, matindi ang kahihinatnan nito. Matigas na sigaw ni Kenny, hindi mo talaga alam ang lugar mo, no? Paulit-ulit mong pinoprovoke si Prince Charles. You must really have a death wish. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Sebastian. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Ang halimaw na tulad niya ay nararapat na lipulin ng lahat.